Alamin na po natin ang latest update sa lagay ng panahon at sa binabantayang bagyong posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility mula po sa ating resident meteorologist na si Ginong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Salamat, Pia. Lalo pang lumakas ang bagyong Haiyan habang kumikilos ito papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Katunayan, itinuturing na itong isang super typhoon ng Joint Typhoon Warning Center ng Estados Unidos at base na rin sa datos ng Weather Central. Huling namata ng Pag-asa ang mata ng bagyong Haiyan, 1,411 kilometers dyan sa may silangan ng Mindanao. At taglay na nito ang lakas ng hangin umaabot na sa 150 kilometers per hour near the center at bugso hanggang 185 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. At sa advisory ng Pag-asa, bukas ng umaga inaasahang papasok ito ng ating PAR at tatawagin na ito sa kanyang local name na Yolanda. At sa forecast track ng Weather Central, Biyernes ng tanghali o hapon, ito posibleng maglandfall dito sa may Eastern Visayas, particular na dyan sa mga lalawigan ng Samar at Leyte. At posible ring maramdaman yung sentro ng bagyo dyan sa mga probinsya ng Masbate, Romblon at Mindoro bago ito tuluyang lumabas ng West Philippine Sea palabas ng PAR. At kung sakali namang magbago ang kilos ng bagyo, makikita dito sa Cone of Uncertainty yung mga lugar na posible rin direktang maapektuhan ng bagyo. Kabilang niya na dyan yung nalalabing bahagi ng Bicol Region at dito sa may Mimaropa, kasama na ang Calabarzon hanggang dyan sa may Metro Manila at ibang bahagi ng Central Luzon, yung nalalabing bahagi ng Visayas, lalong-lalo na itong central part, Cebu at Bohol, hanggang dyan sa may Cabiguin Island sa Mindanao at yung mga probinsya ng Agusan del Norte at yung Surigao del Sur. Pero Mang Tani, ngayon pa lang parang abala na yung mga LGU dun sa paghanda sa Typhoon Haiyan. Gaano ho ba talaga kalakas at gaano kalaki yung maaring idulot na pinsala? Pia, dahil ngayon ay nasa dagat pa itong bagyo. Kung makikita mo, may letter S dyan. Ibig sabihin niyan ay super typhoon category na. Ito ayon sa JTWC. So halos mahigit 200 kilometro kada oras na ang hangin nito at posibleng sa Pag-asa naman ay posibleng umabot ito ng mahigit 185 kilometers per hour habang kumikilos ito papalapit sa ating bansa. At sa ganitong pagkakataon kasi, itinataas ng Pag-asa yung pinakamataas na public storm warning signal at ito yung signal number 4. At sa ilalim ng signal number 4, lubhang mapaminsala po ang dalang hangin ng isang bagyo at yung mga ulan na maaaring magdulot ng flash flood at landslide at yung hangin naman, kayang-kayang magbuwalya ng puno at sumira ng bahay at gusali. Malaking pinsala rin ang pwedeng idulot nito sa supply ng kuryente at komunikasyon. Pero ngayong araw po mga kapuso, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon itong bagyo, pero makakaranas ng mahinang ulan ng Northern at Central Luzon at yan ay dulot ng umiiral na hanging amihan ayon sa Pag-asa. At sa datos ng Weather Central, magiging maaliwalas hanggang sa bahagyang maulap ang papawirin sa malaking bahagi ng Luzon. Posible ring makaranas ng mahinang ulan ang southern section nito. At dito sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng ulan at thunderstorm pero bahagyang tataas siya ang pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Asahan din ang mahinang ulan dyan sa Central Visayas na sasabayan din ng bahagyang maulap na kalangitan. At ganyang panahon din ang inasahan sa northern section ng Mindanao at sa rehiyon ng Sorsogon. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang GMA Weather webpage o i-like at i-follow sa Facebook at Twitter. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.